Kapag may mga bago kaming ginagawa at pinupuntahan, may mga times talaga na itong si Jace umiiyak siya. Pero mas madami pa rin yung mga moments na napakasaya niya. Ay mga Marikoy, kanina nga pala, hindi ngayon, napakaaga na naman namin nagising dahil may pasok pa rin itong si Jace. Pero Friday na ito, last day na ng klase niya ngayong week. Sobrang proud ko kay Jace dahil bukod sa nakasurvive kami ngayong week, wala din siyang absent. Kasundo ko nga pala sa kanya sa school, dumiretso na kami umuwi sa bahay. At pagka-uwi naman namin sa bahay, mga Marikoy, dumiretso na itong si Jace sa CR. Katapos niya nag-CR, kumain na sila ni Daddy Tano. Tapos, niready ko na yung mga gamit na dadalhin namin at itong si Jace nga, dadalhin niya daw itong libro. Alam na alam ni Jace na aalis kami dahil simula kahapon pa, sinasabi ko na sa kanya. Napagdesisyonan kasi namin ni Daddy Tano dahil pumapasok na ngayon sa school si Jace at Monday to Friday, meron siyang pasok sa school. Kaya napagdesisyonan namin na every weekend uuwi kami sa bahay namin sa May Magahala. Lalo na hindi na kami nakakapag-stay ng matagal dito sa bahay namin dahil sa ingay. Pero pagsapit ng hapon hanggang umaga, tahimik naman dahil wala nang nagtatrabaho. Anyway, nasanay nga pala itong si Jace na pumupunta kami kila ate niya. So Friday nga ngayon at nandito sila sa farm kaya dito na lang kami pumunta. Pumunta muna kami dito mga Marikoy bago umuwi sa May Magalang. Dating namin dito, nakita ni Jace na nagsiswimming yung dalawang ate niya kaya nakijoin na siya kagad. Diyos ko mga Marikoy, pagkakita niya sa swimming pool, sinamalyo. Saktong-sakto naman, nilalagyan pa lang ng tubig itong swimming pool. Kaya pa ni Jace na maglakad-lakad dito sa swimming pool. Bigla nga palang dumating si Darang Sincha, tinabutan niya kami ng merienda na turon. Alala ko na paborito ng mga bata ito kaya binigyan ko na sila kagad. Habang nagmimerienda sila, biglang dumating sila Lolo Oka, Tapong Joy. May dala ding merienda na pandesal. Sakto naman, nagtimpla ng kape si Darang Sincha para sa amin. Katapos nga pala nagkape, napagdesisyon ko na papag-stop na si Jay sa pagsiswimming. Kaso, ito yung naging reaction niya, mga Marikoy. Ay! Tinatakasan niya ako mga Marikoy at bumabalik siya sa swimming pool. Tumpo pa nga siya sa akin, tumakbo siya papalayo. At napadpad nga siya dito, tumupo siya sa may mga langgam kaya pilit ko siyang kinukuha. Alam ko mga Marikoy na namiss niya mag-swimming kaya ayaw niya mag-stop. So lumalamig na ang panahon at natatakot ako na magkasakit siya. Hindi na lang, nag-stop na din sa pagsiswimming sila ate niya kaya napapayag ko na siya na pumasok dito sa bahay. Nagstay nga pala muna kami dito sa loob habang hinihintay niyang matapos maligo yung mga ate niya. At pagkadinig niya sa mga boses ng ate niya, kagad pumunta siya dito para katukin sila. Gustong-gusto pang mag-swimming ni Pakpak Boom pero dahil kay Jace, nag-stop siya sa pagsiswimming. Kaya sobrang thankful ko sa mga pamangkin ko na laging iniintindi si Jace. Anyway, napagdesisyon nga pala namin na puntahan yung mga animals dito sa farm. Kaso mga Marikoy, na-overwhelm itong si Jace at umiyak siya nung nilapitan siya ng isang goat. At dito na nga siya nag-umpisang magmuryot ulit. Nagpapakarga pa nga siya sa akin mga Marikoy, natatakot siya maglakad. Yun na lang, nandito si Ate Seya para pakalmain si Jace. Yayaya nga pala siya nila Ate Seya na maglaro dito kaso ayaw lumapit ni Jace. Nagmasdan niya muna yung dalawang ate niya bago siya nakijoin. At dahil tapos na silang mag-swimming, kaya naglinis na muna siya ng swimming pool. Pagkatapos, nakakita siya ng tutube kaya pinanghuli siya ng tita niya. Pumasok nga pala muna kami sa loob habang iniintay si Kuya Tenten at Ate Sky. Malis nga pala si Daddy Tano para sunduin sila. Kadating naman nila, yan si Jace, yakap-yakap ng daddy niya, akala mo ang tagal nilang di nakita. Boboard nga pala si Ate Jessie kaya niyaya niya kaming maglaro at ang sabi niya nga bawal daw yung cellphone. Noong una, mga Marikoy, ayaw na naman kami lapitan ni Jace, natatakot na naman siya kung ano yung gagawin namin. Pero nung nakita niya na tuwang-tuwa kami sa nilalaro namin, lumapit na din siya kagad. Pala yung madalas na technique na ginagawa namin kay Jace, iniinggit muna namin siya para lumapit siya. Pinapakita muna namin sa kanya na wala namang nakakatakot sa gagawin namin. Ayun lang nga, sa paglalaro, gusto niya lagi siya yung tumitira. Overtake niya lagi yung mga pinsan niya, mga Marikoy, buti na lang talaga itong mga pinsan niya hindi nagagalit. At alam nyo ba, kapag natutuwa si Jace, mas natutuwa sila. May mga times naman na hindi ko inahayaan na maging ganito si Jace sa mga pinsan niya. Pero dahil first time niya nga lalaruin ito, kaya inayahan na muna namin siya. Handang experience din to sa kanya at exercise
exercise na nga din. Sino bang hindi matutuwa sa kanya? Dati hindi siya nakikipaglaro, pinagmamasdan niya lang yung mga pinsan niya. Yun mga Marikoy, ino-overtake niya na yung mga pinsan niya. At para mas sumaya sila mga Marikoy, ganyan na nga yung ginawa ko. Pero syempre, sumuko din ako at pinalitan nga pala kami ni Ate Jessie at Kuya Tenten. Sila naman yung naging taya. Ang sarap balikan ng nakaraan, ang sarap balikan ng pagkabata. Anyway, bigla nga pala kami nilapitan ni Lolo Oka at nahulog pa nga yung gulong niya dito. Umapit nga pala siya dahil gusto niyang isakay yung mga apo niya. At ayaw nga ni Jace, kaya ininggit ko muna siya bago siya sumakay. Mama na nga din ako mga Marikoy, baka kasi umiyak itong si Jace. Mabas nga pala kami sa farm at binila ni Lolo Oka ng soft drinks yung mga apo niya. Tapos inikot-ikot niya lang kami sa loob ng farm. 5 na yung apo niya, tapos nakisama pa ako pero nagkasya kami dito sa sakyan ni Lolo Oka. Kanina mga Marikoy, ayaw sumakay ni Jace, ngayon naman ayaw niya nang bumaba. Pero nung nakita niya si Ate Seiya at Ate Sky na naglalaro dito, nakijoin na siya sa kanila. Totoo lang, napakasaya ng mga puso namin kapag pinagmamasdan namin silang magpipinsan na magkakasundo. At sana hanggang sa paglaki nila, magkakasundo pa rin sila. Habang naglalaro nga pala sila dyan, may mga sumisilip na bata kaya pinapasok na sila ng ate ko. At itong si Jace, nakijoin siya sa kanila kahit hindi niya kilala tong mga to dahil nakakita siya ng bola. Diyos ko mga Marikoy, pagod na pagod siya habang hinahabol niya yung bola. Habang pinagmamasdan ko si Jace na nag-e-enjoy, sobrang saya ko talaga mga Marikoy. Toong napakalayo niya na sa dati at napakalaki na ng improvement niya. Oo, may mga times na umiiyak siya pero hindi na ganun kalala. At alam ko soon kapag mas naiintindihan niya na yung mga sitwasyon at mga sinasabi ko sa kanya, alam ko na mawawala din yung pagkaiyakin niya. Ngayon kasi mga Marikoy, nahihirapan pa talaga siya mag-adjust. Nahihirapan din siya naintindihin yung mga sinasabi ko sa kanya. Pero alam ko, darating din kami sa tamang panahon na kayang-kaya niya na halos lahat. Ngayon, masaya na din ako na ganito na ngayon si Jace. Na kahit may mga times na umiiyak siya, mas madami pa rin yung nag-e-enjoy siya. Anyway, umiyak nga pala si Ate Pakpak Boom, kaya ayan si Jace, kinomport niya yung ate niya. Tapos, nakaramdam yata ng pagod itong si Jace, kaya umupo siya sa akin. Habang nakaupo nga siya sa akin, nagkukwentuhan na din kami ng ate ko. Nung medyo gumagabi na, bigla kami niyayaya ni Jace na umuwi na. Yun pala mga Marikoy, inaantok na siya. Pagka sa kanyang sakyan, nakatulog siya kagad. Tak, 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 tak.